Mga kababayan, pangalawang pagsasampa ito ng evil forces na tinatawag nilang sarili nila civil society. But they are more of evil society. Kasi nga kasabwat nila ang mga demonyo ng lipunan, kagaya po ng administrasyon ng mandarambong na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yun po ang pinoprotektahan ni Trillanes. Yun pong pinaglilingkuran nila ni Hontiveros. Nagtipon-tipon pa itong ang grupo ni The Big Joke. 2 days before, ilulunsad nila itong panibagong demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte sa Bicol. Ang tawag sa grupo nila HARP. Sila Hontiveros, si Aquino, si Robredo, si Pangilinan. Nandun din po si Lola Laila de Lima, si Shell Jokno, at si Big Joke Trillanes at iba pang mga grupo ng evil forces sa ilalim po ng Akbayan Group. Ito yung mga hilaw na komunista at mga surviving opportunist groups ng Yellow-Pink Alliance. So ang HARP, nagpre-prepare na po sila for 2028. Pero sa pangalan pa lang, ang equivalent ng HARP, kiyaw-kiyaw harping. Nagngangal-ngal, yun ang HARP, no? Sabi ni T.D. Bagilat, yung taga-Cordillera nilang kasama sa Yellow-Pink Alliance, sila daw ay instrumento ng musika. Wow, musika ng pagbabago o musika ng pagkalugmok. Mga kababayan, puntahan po natin ito, mag-dedicate po tayo ng isang episode ng video analysis tungkol dito sa early alliance operations na pinaghahandaan na ng Yellow-Pink zombies at mga oportunistang politikong survivor ng lumang politika ng dilaw at pink ang 2028 elections na pakaaga, no? Mukhang may go signal ito kay Lisa Araneta Marcos at kina Tambaluslos dahil hindi na makakatakbo yan si Tambaluslos Damaged goods, no? Durog na yan si Tambaluslos. Parang ang kinalabasan niya pagkatapos nitong pagkaka-expose nila ng kanyang pinsan na sila ang mga pinunong salaring kriminal o mga masterminds dito sa the crime of the century, 1.4 trillion pesos na pagnanakaw at pangungurakot pandarambong sa kabanang bayan. Ang kinalabasan ni Tambaluslos sa kanyang presidential ambition ay naging isang bulok na kamatis. Nag-aalingasaw na nabubulok na imbornal. Sorry for the word. Nabubulok sa imbornal ng politika ng pangungurakot. Kaya wala na. They're looking at other options. Kaya itong HARP na kunwari ay ang bago at totoong unit team, yan po ang substitute sa evil forces na ginagawa at gagawin nila Marcos for 2028 sakaling mag-survive itong gobyernong bulok ni Marcos before 2028 ay aabutin niya ang electoral period. So may nakahanda silang tinatawag na reserve backup. Anyway, the Big Joke man, Trillanes, is part of the evil society, no? Ang kanyang alyansa ay alyansa. Yan po ang parallel alliance ni Marcos at Romualdez na ginagamit sa political demolition attack at pananabutahe laban po sa good governance programs at political leadership ng Duterte brand of leadership. Na ang tinatarget ay ang pagdurog kay former President Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at sa lahat ng mga naka-align sa Duterte political camp. Okay. So ang evil society nila ay kinabibilangan nila Hontiveros. Ito po yung itinurong tanim witness o witness manipulator sa mga hearing niya at mahilig magsinungaling according to the revelations ng mga bumaliktad at mga nagturo sa kanya, nag-reveal na mga witnesses kagaya ni alias Rene. Pangalawa, ito naman pong kasama nila maliban kay Hontiveros, si The Big Joke Trillanes, no? Si Boy Tartar. Yung si Boy Tartar, yung BFF boyfriend ni Risa Hontiveros. Boyfriend. Lalaking kaibigan. Kaya boyfriend. Si Boy Tartar,
Ito yung pinagtampuhan ng toothbrush, no? Si Ronald Lamas. Kasama dyan sila Trillanes, De Lima, Jokno, Pangilinan, Bam Aquino. Ngayon, binubuhay nilang alliance with Leni Robredo. Okay? Iyan po ang mga grupo ng nagpapakilalang civil society. But they are not civil society, they are evil society. Sapagkat nagtotolerate sila ng terorismo, nakikipagsabwatan sila sa mga kurakot at mga mandarambong na politiko, at ginagamit sila sa political demolition job ng administrasyong bulok at magnanakaw ni Marcos at Romualdez. At ang pang-apat, tinotolerate nila ang mga drug syndicate, kasabwat nila ang mga drug lords at mga kriminal, at ang pinakamalala ay sila din po ang pasimuno ng mga kabulukang tradisyon sa politika sa Pilipinas. Kaya itong si Big Joke Trillanes ay nagsampa ng panibagong kaso daw o reklamo ng plunder laban kay Vice President Sara Duterte. At ang sinasabi niya, tungkol naman ito hindi naman sa 125 million pesos na confidential fund na paulit-ulit nilang kinakalkal, subalit walang ebidensyang magpapatunay na ninakaw ni Sara Duterte ang naturang pundo, sapagkat yan ay cleared at mayroong unmodified findings mula sa Commission on Audit at wala pong violations. According to COA, na siya ang state auditor, ito yung authorized by the Constitution na magsagawa ng audit and accountability check tungkol sa paggamit ng mga pundo ng gobyerno sa lahat ng opisina, ng sangay ng gobyerno, mapa-judiciary, mapa-legislative, mapa-executive. So wala po, hindi kumagat sa impeachment na yan noon sa Kongreso at even sa Senado, itong 125 million pesos nilang atake kay Vice President Sara Duterte. Pero, sabi ni Trillanes, iba ito. Sabi ni Joke, the big joke man, Trillanes, the big joke. Ito ay iba, sapagkat tungkol ito sa DepEd, sa Department of Education, nung si Sara Duterte daw ay concurrent Department of Education Secretary. Aba, mga kababayan, mukhang lumalabas tuloy na walang humpay talaga ang pangangalkal nila ng kung ano-anong maitapon nilang putik laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang nais nating i-point out. Both the office of the Vice President and during the tenure of Vice President Sara Duterte sa Department of Education, nakakuha po siya sa loob ng 3 taon ng tinatawag na unmodified report and COA evaluation. Ibig sabihin po ng unmodified, walang nakita na anomalya, walang disallowance, walang notice of violations sa audit standards and category. Yan pong ibig sabihin yan, malinis, in short. So saan naggagaling ang hugot ni Trillanes? Na papaniwalain niya ang taong bayan, ipipilit niya sa ombudsman. Sa bagay, kaalyado nila yan si Boying Rimulya, lalo na sa all-out attack versus the Duterte. No, kahit ombudsman yan, bata-bata pa rin yan ni Marcos at barkada ni Romualdez yan. At the same time, kaalyado na ngayon nitong mga hilaw na komunista, nitong evil society, at even ng CPP, NPA, NDF, urban operatives, nakakalangoy sila dyan. Kasi nga protektado at alyansa sila ni Marcos. Okay. So wala pong paghuhugutan ng totoo at solid na pagmumulan ng kanyang ebidensya itong si The Big Joke Trillanes. Dahil guni-guni niya lang ang sinasabi niyang nandambong at nandurubo si Sara Duterte sa mga pondo sa Department of Education, dahil may confidential fund din doon ang sinasabi niya, at mayroon ding confidential fund sa Office of the Vice President. Hindi siya makalusot. May Commission on Audit report, unmodified, 3 consecutive audit report ng COA po ito, mga kababayan. Ngayon, maliban po dyan na ang purpose nito ay harassment at pangbubuli laban kay Vice President Sara Duterte at pagpapakita na
may pinatutunguhan din at may katuturan naman at may silbi ang milyon-milyon na pinupundo sa kanila or baka bilyon na nga dito sa grupo nila De Lima, Jokno, Trillanes, Hontiveros at si Boy Tartar Ronald Lamas na boyfriend ni Risa Hontiveros, boyfriend, lalaking kaibigan. Yun ba? Di ba? Tama po. Hindi FUBU hindi ko alam anong meaning ng FUBU. FUBU. Kayo na po ang magbigay ng research equivalent para sa FUBU. Kung si Congressman Ching Paras pa itong hambog na nagpapakilala sa sarili niya na political analyst daw siya, a face that even a mother couldn't afford to laugh. Grabe bira ni Congressman Jing Paras. At kung biro lang yun at si dating commissioner ng COMELEC, Bing Guanzon pa, ang tawag niya, kahit sa mundo ng mga bakla, hindi papasa daw itong si Ronald Lamas, no. Hindi naman ito biro lang po 'yon. We're not sexualizing yung ganong mga punto. Pero sarcasm is the best medicine and antidote para po dito sa mga arrogante at hambog na mga demolition operators na pinupunduhan nila Marcos at Romualdez, kagaya nitong ni Ronald Lamas. Okay. So, una sa lahat, ang layunin po talaga ni The Big Joke Trillanes dito ay magpapansin. Para hindi ka makalimutan, you create scenario, propaganda. Para ikaw ay mapag-usapan sa media at ikaw ay mabigyang atensyon. So, ang plunder case niya na ito ay KSP result ito. Ibig sabihin kulang sa pansin. Nagpapapansin. Pero bistado na siya Booking na siya ng mamamayang Pilipino. Kaya effect? Kasi nga naghahanda na para sa 2028 prior to this special ops for demolition attack versus the Vice President via the Ombudsman filing of plunder ni Trillanes, nagmeeting nga ang HARP nila, yung kanilang yellow-pink groups, zombies, na doon sa lugar o bahay yata yun ni Mama Leni Robredo. Yun po, doon sila. So pinagplanuhan na nila ito dahil mukhang hindi makakalusot yung unang sampa nila ng plunder. So wala namang ebidensya pero gusto lang magpapansin. Gustong ilihis ang issue mula sa pagkakasangkot at pagkakabunyag ni Marcos Jr. at ni Romualdez na silang patron saints nila. Yan ang pumupundo sa kanila Kaya nga tinatawag ito na political mercenary groups. Pag sinabing political mercenary groups, binabayaran, pinupunduhan. At alam natin na nanggagaling yan sa pinagnanakaw na mga pundo na ginawang ghost projects sa flood control, mga ayuda at iba pang insertions na pinagkakitaan nila Marcos at Romualdez at itong grupo ng Evil Society ng Yellow Pink Zombies. They shared with the loot, nakipagsalo sa pinagnakawan at pinagdurubuhan na mga pundong ito dahil pakinabang din sila. At mayroon ding insertions itong si Hontiveros na ito na itinuro na hindi niya may paliwanag, nagmamaktol-maktulan lang sa Senado, nag-aarti-artihan At pangalawa, kasama din po nila dito ang komunistang teroristang grupo na nakinabang sa nakawan at durubuhan na nagaganap sa ilalim ni Marcos at Romualdez. Itong mga CPP, NPA, NDF, party list groups at mga urban operators nila na sumasahod ang palad mula po sa Durubo funds